This is the Coffee Break Podcast. Hi, I'm Pads. Hi, I'm Ren. I'm Sweet. I am RM and this is the Coffee Break Podcast. Your Saturday night habit. Yeah. Hi guys. Hello. Kamusta? Kumusta? Okay lang. Pagod. Pagod from work. From work. Ako, actually, these past few days, I feel so good. Ay. Ooh. And, yung feeling na, alam mo yung life is so hard, napakadaming challenges, no? Pero dahil kailangan natin bumangon, dahil may mga pamilya tayo na umaasa, ganyan, nakakamiss tuloy yung mga kabataan natin, no? Ikaw, kayo, anong namimiss nyo ng kabataan? Ako muna. Oh, sige ka. Sige, miss ko talaga nung kabataan ko. Yun nga, yung mga animes, like Dragon Ball, Slam Dunk. Yun naman talaga yung nakakamiss. Yung tuwing hapon, no? Tuwing hapon, tuwing umaga, play mo Tuwing preka, klase. tuwing klase. Habang nagkaklase? Oo, kasi Elementary days. merong time no, nung elementary nga kami. So, medyo nauuso na yung cellphones, yung mga my phone na may TV. So, ang nangyayari ganito, may klase kami. Habang nagkaklase, nanonood kami. Kaming ganyan, no? Tapos titira na si Sendo. By Isang Friday. Isang linggo na, hindi pa nag-shoot. Grabe, nakakaumay. Ikaw, RM. Ako naman, yung bonding sa mga pinsan ko. Kasi hindi naman ako lumaki na ang kalaro ko sa bahay ay mga babae. So, ang mga kalaro ko ay yung mga lalaki. Tapos, mga takbuhan. Tapos, naalala ko, meron kaming tigigisa na Walkman. Yan. So, FM lang ang available. Wala pa nung memory card. So, tigigisa kami ng headset. Tapos, walang signal yung Walkman kapag ka nasa grounds ka lang. So, aakit kami ng puno ng mangga. Ayun. Tapos, doon kami, tigigisa kami ng pesto doon sa mga sanga. Doon kami nagbabanding. Ganon. Ako naman, sa amin naman magpipinsan, total madami-dami din naman kami dito eh. Tapos, yung maglalaro ka lang nang wala kang inaalalang iba. Yun ang, yun ang pinaka-namimiss ko sa pagbata ka, alam mo yun, laro ka lang, sige. Parang yun lang ang ka. responsibilidad Oo. mo sa buhay. Maglaro ka, sige, maglaro ka, wala kang inaalalang iba. Parang nakakamiss yung ganun. Ako naman, namimiss ko na, yung kapag may sakit ka, tapos tatanungin ka ng magulang mo, anong gusto mo? Di ba? Tapos meron ka pang Royal May Royal. plus, Skyflakes, Yan. Kaya ko lang din na-open yun. Ang topic natin ngayong gabi ay adulting. So, may naano ba kayo? Adulting. For you guys, ano yung adulting? Ikaw? Para sa akin, ang adulting ay, yun nga, facing responsibilities. Yan, adulting. Yung din. Kasi yun talaga. Ayun na talaga siya. Yung pagka ito pala. Yun, bukod doon sa facing responsibilities, yung kapag nagplano ka na ng buhay mo, yung iniisip mo na kung paano ka didiskarte sa buhay in the long run, para sa future, mga ganun ba? Parang may sarili ka ng desisyon. Oo. Parang iniisip mo na anong kailangan mong gawin para yung future mo ay secured. Ayun, adulting. Ikaw? Sa akin, adulting, nung sinampal na ako ng bills. Boom! Uy! Uy, adulting. Adulting! Kasi syempre, nagtatrabaho. Yan naman talaga bilsin, no? Hindi. Sa totoo lang, di ba? Guys? Ako, naranasan ko nung, adulting para sa akin is yung kapag ikaw na yung gumagawa ng sarili mong decision. Di ba? Sabi nga ni RM, may responsibilidad na. So, nagtitake ka na ng responsibilities. Yun ang adulting sa akin. Kumaga, like sa nakikwento ko kanina na kapag may sakit, may magtatanong, anong gusto mo? Di ba? Ngayon, dahil adult ka na, okay, may mga magulang ka pa rin dyan, tinatanong ka, nagkikare sa'yo, kamusta ka? Ganyan. Papasok ka ba? Pero pag wala naman sila, dahil nga merong mga may kailangan, may sumasandal sa atin. Kahit masama minsan ang lasa natin, papasok pa rin tayo sa trabaho, di ba? Mapakiramdam, kailangan gawin. Yan. Tapos
kapag sa bahay lang ganyan, yung sa mga bills, yan. Napaka-adulting na ng part na yon. Pero nung kailan niyo naranasan yung adult na yun? Yung pagiging adult na? Yung kailan niyo naramdaman na, uy, I feel so adult na. Yun. Ikaw. Kailan mo naramdaman? Hindi ko kasi masabi na nung nagkaanak kasi hindi pa eh. Nung pa lang, mga 19 or nung nag-work siya, yun, dun ko siya na-feel kasi parang iisipin na namin saan yung kukuha ng ganito, ganyan, adulting na. Yung mga ganyan, kailangan mo na mag-provide, ayun, ganyan. Wala ka na masandalan, ayan. Kailangan mo nang tumayo sa sarili mo. Iisipin mo na, paano? Alam mo, yung mga ganong tanong, paano ko to i-handle, paano ko to maintain, ayan, yung mga ganyan. Ang adulting ay hindi lang dun sa mga gastusin, kumbaga standing at your own feet, di ba? You taking the responsibilities talaga. No, ikaw. Sa akin naman yung yung parang yung freedom pagdating sa decision making. Kasi yun talaga yung, kumbaga, masasabi mong matanda, para sa akin point of view ko, perspective ko, masasabi mong matanda ka na kapag ka nakakapag-decide ka na on your own without the, kumbaga, yung thoughts at saka inputs ng parents. Siguro may thoughts naman ng iba. Yes, oo. Pero yung, what do I Kaya mo mean na. is, yung kaya ko na. Kumbaga, hindi ko na kailangan ng sasabihin mo, hindi ko na kailangan ng sasabihin mo. Pero, makikinig ako sa inyo, pero kumbaga akin na to, ako na to. Hindi all the time. Hindi all the time, Kumbaga, pero at the end of the day, kumbaga yung mga nasa kapaligid mo, hanggang payo, Oo, at the hanggang end of payo the ka day, lang. ikaw pa rin yan. Sa'yo pa Hanggang rin payo yan. lang sila, decision ko pa rin to, ako to. Kasi ang Yun magsasuffer ang din ng gagawin decision, at the end, ay ikaw pa At rin. ako pa rin. Tama. How about you, RM? Siguro ako yung nung time na nakagraduate na ako, kailangan ko nang maghanap ng trabaho. Kasi mahirap din yung iisipin mo kung saan ko ba gustong pumunta? Ano bang gusto kong tahakin? Ano bang gusto kong marating sa buhay? Seryoso Bakit ba dito ako nag-apply? Bakit ba tinanggap ko tong trabaho pa? Bakit hindi dito? Bakit ganyan? So, dun pa lang, parang nare-realize ko na, ay, shucks, dapat pala nung bata ako, ganito yung ginawa ko. Tapos, sa near future, naiisip ko din na, kapag ito yung tinake ko ngayon, ganito ako sa future. So, para sa akin, doon ako nagsimula na, naihip na, adulting na to. Ayun, parang, Hello, adult na. parang yung adulting is yung point of reference na, ito ay hindi lang para sa kung anong yung meron ngayon, kundi kung ano yung para dun sa future. Tapos, looking back din, ay, nung dati pala, ganito pala, ganito. Para sa Parang akin, yung ginanon ka, no? Tuk, hoy, matanda ka na. Iba adulting. din pag yung mga nasa adult level Ayun na. nga. Yung tipong, ako, tulad ko, naramdaman ko nung adult na ako, I mean, na-realize ko na, ay, adult na pala ako nung nagkautang na ako. Oo, Di ba? Totoo. So, isipin mo, nung bata ba tayo, wala naman tayong utang, ano bang problemahin natin? Baon, hingi sa magulang. Kakain ka na lang dyan. Parang pagligo mo sa pilitan pa, di ba? Ngayon utang. Uutang ka dahil may babayaran tayo. Utang ka kasi may kailangan, o kaya may gusto kang bilhin, o kaya may gusto kang puntahan, travel, travel goals, yun. Di ba mga ganun? Pero sa pagiging adult natin, aside from dun sa mga ano yung masasabing masarap sa pagiging adult? Yung advantage natin sa pagiging adult? Para sa akin, freedom talaga. Freedom, Oo. sa'yo freedom. Freedom naman lagi. Doon lagi mo Kasi nga, yung kumbaga, pag adult ka na, yun na yung freedom mo na, number one talaga pag, yung decision making. Doon talaga, doon, lahat ng realization mo, lahat ng mga pwedeng pumasok, is nasa decision making mo pa rin, as an adult. Yun yung pinakamasarap talaga. Yung pinaka-the best. Kumbaga, okay, it's time, adult na ako nang masusunod. Kasi dati may kinig ka pa sa magulang mo, di ba? Sa generation natin, mga bata pa tayo, nakikinig tayo. Kasi pag hindi ka nakinig, may palo. Different kinds of weapon, di ba? Pero hindi naman sa disregard ko yung yung thoughts nila yung sasabihin nila. Pero yun nga, yun lang. Nagiging basis pa rin. Magiging basis. Magiging basis mo siya, pero ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin sa dulo. Kumbaga, hindi ka na required na
yung lahat ng decision mo, kumbaga na bata tayo, ma, bibili ako ng ganito, pwede ba ako sumama sa ganyan? Tayo, bilang mga adult, ipapaalam na lang natin, hindi tayo magpapaalam, ipapaalam na lang, ay ma, alis po ako ng Tama. ganito, ganyan. Tama. Kaya na natin yun. Iba yung ipapaalam sa Papaalam. ipapaalam. Pagpapaalam. Siguro yung ties din dun sa decision making, yung meron na tayong wisdom. Mm. Parang Yeah. authorized na tayo na magsabi sa younger generation, Yeah. sa mas bata sa atin na, Oo. ay, pinagdaanan ko na Tama. natin. Tapos dati ganito ako, pwedeng ikaw ngayon ganito. Parang, Oy. yun, may wisdom, may natutunan Been ka there, na. done that. Ayun. I feel No, so no, no, no. adult. Handa ka na, uy. Kayo Pero sa ano naman yung part na mahirap? Yung naranasan nyo, ay, ang hirap naman to. Kumaga, part na adult. Isa na dyan, bills, di ba? Mahirap yung kakayod ka. Tapos mamaya kinsenas katapusan, gigising ka na naman, mabayad na naman, ganyan. Bayad. Yun nasa part ko bills, yun ang mahirap sa akin. Akala nila yun, ngayon masasabi ko na, akala mo ba, basta-basta lang napupulot yung mga pera dyan? Relate na tayo. Now, relate. Hindi, tsaka ito yung mahirap eh. Bilang adult, mahirap mag-budget nang walang iba-budget. Yun. Pag kulang, kapag kapos, yun, Pagkapos. mahirap. Hirap Paano yung mag-budget iba? kaya. Paano ka mag-budget nang wala ka namang iba-budget? Budgeting. Kaya Sa kahit ano? graduate ka ng operations management o financial management. Aray. Kung wala ka namang I-manage. wala ka i-manage. Di ba? Kaya. Ano? Ako being an adult itself, yung nakikita ka ng tao na matanda ka na, dapat ganito na, ganyan, 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 ganyan. Dapat may So asawa ka parang na, joke lang. wala ka ng karapatang mag-enjoy, Mm. wala ka ng karapatang sa usong term ngayon, i-heal yung inner child mo. Parang ganun. Diba? Parang wala ka ng karapatan gawin yung mga ganong bagay kasi dapat ganito ka na, dapat ito na yung na-establish mo, dapat ganito Yung na. pressure, no? Yung Kasama yung pressure. dapat ganito nakalaki yung kinikita mo, mga ganun. Oo, tama. Pero yung regarding sa sinabi ni Arema, sa tingin nyo, tayo as adult, hindi na ba tayo pwede maging young or maging bata? Hindi na ba pwede? Kasi, di ba, yung pressure nandoon. Responsibilities. Yung halimbawa, tipong 25 Okay. ka na, 26 ka na, 27 ka na, 30 ka na, mag-asawa ka na. Yung sasabihin ganun. sa atin na iba na, Mag-anak na kayo. act at your, wala na. Act at At your old age. Yun, di ba? Wala na ba, imposible na ba tayo maging young? Sa tingin nyo? Pero pwede ka naman mag-feeling young. I mean, yung iparamdam mo sa sarili mo na ikaw ay free pa din. Young at heart. Oo. Young. Kumbaga yung mga, halimbawa, ayan, pressured ka na sa pagiging adult. Pwede mong gawin yung mga ginagawa mo noong bata ka pa para lang ma-feel mo ulit na ma-refresh ka. Ganyan, yung sarili mo, yung utak mo, na pinaka-importante talaga. Yung mga ganun. Actually, ngayon parang ngayong adult na tayo, ito yun na yung best time para i-heal nga yung inner child natin. Kasi ngayon, nakakahawak na tayo ng ganito, nakakahawak na tayo ng ganyan. Minsan nga, actually guys, pag nakakalaro ako sa Quantum, mga ganyan, time zone. Talagang pagka, ubus ako man lang, 200, laro lang. Oo, Mas nag-enjoy ka pa kasi kaya sa mga bata. Kasi nung time na wala ka pang limited pa lang yung budget mo. 20 lang Hindi ka budget mo. 50, apat pa kayo. Ay, 20 pero 1 week na yun. Sa club, di ba? Kaya yun yung mga parang, ito na talaga yung best time para, kumbaga, i-heal yung inner child natin. Tsaka, yun, sarap. Kumbaga, young at heart, kumbaga, nag-i-enjoy, pero hindi pa rin pinaforget yung responsibility. Nandun yung maturity. Yun yung maturity, di ba? Parang doon natin nabibigyan ng time yung sarili natin huminga. Ano yung masasabi nyo guys na sana nagawa nyo nung bata pa kayo na bago kayo mag-adult, bago kayo maging adult, sana nagawa nyo nung bata? Unahin ko na yung sarili. Sige nga. Kasi ako nung bata, hindi ako mahilig mag-aral. Na-realize ko lang na masarap mag-aral nung tumungtong na ako ng college. Kumbaga, yun ko na
nag-aaral ako ng matino ng elementary, high school. Siguro pag tungtong ko ng college, di ako medyo Sisiw. nangangamote, sisiw sa akin. Tapos, kikinig ako ng maayos ng ano eh. So, totoo yung mag-aral ka ng mabuti. Oo. Oo, sa totoo lang sa ngayon Kasi nung syempre nung college ka na, tapos nandyan na yung iba't ibang estudyante na galing sa iba't ibang school. Kasi sa totoong buhay naman talaga, ang mga nagpaplano lang mag-college, yung nag-aaral naman talaga ng matino nung elementary at high school. So, kumbaga, nung nasa college siya, hindi ako nagsasalita in general. Kumbaga, ito yung point of view ko sa pananaw ko. Mga nag-aaral ng college, yung kumbaga nagtuga talaga or nagtino ng pag-aaral ng elementary at high school. Kaya mas pinupush nila yung sarili nilang mag-aral ng college. Kumbaga ako, hindi naman ako napuwersa na mag-aral ng college. Choice ko talagang mag-aral. Pero yung pagsisisi ko nga lang, sana Ginalingan mo pa. ginalingan ko ng elementary, high school, para pag tungtong ko ng college, kaya kong mag-excel. Kumbaga, mas maano ko yung sarili ko na kumbaga, highest potential ng knowledge ko. Kasi kapag hindi ka nag-aaral ng maayos ng elementary, high school, parang wala. Hindi naman sa bogards ka o tulogis ka. Ang ano lang, mas marami lang yung talaga yung knowledge mo, yung stock knowledge mo. Oo. Kumbaga, easy na. Easy Kasi na merong mga part ng college na may pang elementary, pang high school pa rin na subjects, di ba? Ikaw, sweet. Ako naman, ang sana nagawa ko noong bata ko, sana hindi pala ako naging mahiyain. Sana hindi ako nahiya. Kasi dati nung bata ako, sobrang mahiyain ko talaga. As in, Same here. alam mo yung maglalakad lang ako. Ay, hindi na ako mahiyain ngayon. Napaka-OA ng pagkahiya ko, grabe. Maglalakad lang, halimbawa, CCR ako. Ma'am, excuse po. CCR, syempre may mga room dyan. Bukas yung bintana. Alam mo, parang nangangatog ako. Maglalakad lang naman ako. Feeling ko talaga, parang nakatingin. Mga ganong feeling. Alam mo nasa stage ka, tapos nakatingin Oo. sa'yo lahat. Yeah. Tapos, halimbawa, ayan, sa classroom, sasagot, alam ko yung sagot, hindi naman ako tataas. Alam mo yung, sa pagiging mahihayin ko nung bata ko, ang napakaraming opportunities ko napalampas. Yun yung na-realize ko nitong adult na ako, na grabe yung epekto ng pagiging mahihain. Kasi kung hindi pala ako naging mahihain, ano pa pala ako ngayon? Kung dati ko pa palang nagawa na maging ganito ako, sana pala mas okay. Yun talaga yung pinakasana kong nagawa. So, huwag kayo mahihiya. Huwag kayo mahihiya. Doon yung mapapatunayan na tunay yung kasabihan na kapal ng muka, puhunan sa pagtaba. Yeah. Literal. Hindi. Yung naman part na yan, parang nito na eh. Lalo pag nasa sales ka, ganyan, di ba? Ikaw, RM. Tawang-tawa lang. Hindi, ang naisip ko kasi, ito, common sa atin to kasi pare-parehas tayo na merong ganitong passion. So, siguro pwede na nating sabihin sa ating mga viewers, listeners na ito naman yung point of view lang namin. Meron kaming apat ay merong common na passion for dancing. Yan. So, sana pala nung mas bata pa, Nagsayaw na kami. hindi, parang hindi ko naman ina-expect na yung passion ko bigla na lang titigil ng ganitong taon kasi naging priority ko na yung pagtatrabaho. So medyo nandito pa ako sa Sana medyo binata-bata mo pa, no? nandito pa ako sa medyo early stage pa ng adulting, no. Na sana pala nabigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko na mag-grow din doon kasi ngayon ito alam ko namimiss nating lahat yung mga dati nating ginagawa sa pagsasayaw. So Tama. alam ko sa sarili ko, hindi na ako ganon. So, sana pala, nung time na yun pala, kumbaga, peak nga ng kagustuhan ko, peak ng love ko for my passion, na yun yung inaatupag ko. Sana natuto akong balansehin yung work ko, yung priorities ko, at hindi ko nabitawan yung passion ko. Kasi sayang, tapos ngayon, parang may pagsisisi ka na, bakit, pwede naman pala, bakit hindi ko ginawa? Sayang. Parang ganon. Ako, sa akin kasi, sabi ko dapat pala nag-ISO ko ng pag-aaral doon. Matalino ako, yabang. Kaklase ko siya ng college. Kumbaga, magbabasa, mag-aaral, doon ako. Pero bulak-bulak ko eh. Kakating,
Aminado ako, nag-cutting ako. Tapos, nag-cutting ako. Tapos, napasama sa barkada. Even, kahit na sabi natin, hindi lahat ng barkada ay masama. Hindi lahat ng barkada ay mabuti. Kumbaga, balance lang din. Nakadepende kasi tayo sa kung anong barkada sasamahan natin, di ba? Yun. Ako, that time, medyo sa hindi okay na pasama. So, naapektuhan yung pag-aaral ko. Yun ang pinagsisihan ko. Pero, okay na ako doon. Kasi naging decision ko yun eh. Nakamove on na kumbaga. Yan. Well, actually, big factor kasi yan talaga. Yung environment na nasan ka. Kung ano yung nakasanayan mong environment, ganun yung madadala mo yan hanggang, kumbaga uprising. Kung ano yung naging uprising mo, hanggang pag-edad mo, tumanda ka na nandyan pa rin siya. Hindi siya basta-basta mawawala. Tama. Tsaka sa case naman ni Pags, hindi naman niya pinagsisisihan yung memories, yung lessons. Kasi nandun ang memories, yung happiness, lahat nandoon. Pero, pinakamahalaga naman, di ba, sa huli, natuto ka, nagsisi. Di ba? Yun. Ano masasabi nyo sa mga Gen Zs? Sa mga sumusunod sa yapak natin? Ano masasabi nyo sa kanila? Diba generation, Tayo, kumbaga, nasa millennials tayo eh. Oh. Yun, anong masasabi nyo sa kanila? Sa mga sumusunod na sa atin? Ano ko lang, para sa akin, magsigap lang talaga. Kumbaga, grind lang ng grind kahit bata ka pa. Para kasi pag edad mo, pagdating mo sa marami kasi tayong, in general, point of view ko ulit. Para sa akin, pananaw. Nung bata kasi ako, sabi ko, pag 20 na ako, dapat nagtatrabaho na ako. Pag edad ko ng 25, may bahay na ako. Pag edad ko ng 30, dapat may kotse na ako. Kung gusto nilang gawin yung mga ganun. Kasi imposible namang hindi rin nila naisip yung ganitong sitwasyon. Kasi sabi nga natin, sabi din natin, yung napagdaanan nyo, napagdaanan na namin. Parang gano'n. Siyempre, kumbaga, kung ano yung naiisip natin ngayon, naiisip siyempre din nila ngayon. Kumbaga, kung gusto nyo yung gawin yung gano'n, kumbaga, age goals yung mga ganito dapat, 25, ganito ka na, 30, ganyan ka na. Dapat ngayong, sa edad mo pa lang na, halimbawa, 16, 17, Mag-stick na sa plan. mag-stick ka na sa plan mo. Kung ano yung naging plano mo, huwag ka nang maging magpabago-bago. Kumbaga, kasi the more na nagbabago-bago yung decision making mo, the more na mababali at tumatagal yung nagiging goal mo. Stick to the goal, yeah. Pwede mag-change ng process ng anong gagawin mo, basta stick sa goal. Stick sa goal. Kasi pag naiba yon, Wala. yun. Like us, nagsisisi. Actually. Pinopromote natin. Nagsisisi ka. Hindi naman siya nagsisisi. Kumbaga parang Natuto naman. Natuto lang. May Kasi, regrets in life, pero Move on. Move on. Okay. ito na eh. Eto na eh. Wala na, alam bumalik pa, di ba? Ikaw, Ako siguro, wag nyo na lang masyadong, paano ba? Don't put it so hard on yourself. Kasi Tama. adulting takes time. Hindi ito, Agad-agad. hindi dahil sinasabi natin na ganitong age na tayo, adult na rin talaga tayo kasi lahat naman tayo meron talagang childish na inner self. So, pwede kang maging adult on a younger age, pero kapag ka yung talagang young ka pa, enjoy mo rin muna yung pagiging young. Kasi adulting, dumadating lang yan ng kusa. Hindi mo na mamalayan, marirealize mo na ay, adult na pala ako. So, live by the moment. Yun, ganun. Enjoy mo na lang muna habang hindi ka pa talagang adult na ganito yung responsibilities. Pero hindi naman natin nilalahat. Kumbaga, kung kaya mong mag-enjoy sa buhay while taking your responsibilities, walang masama. Tama. Maging masaya ka lang kasi hindi lahat ng problema ay katulad ng sayo at hindi kasing bigat ng sayo. Iba't iba tayo. Tsaka, kumbaga, yung ibang naman ngayon, hindi nila naiisip agad yung mga mangyayari. Ang naiisip lang nila yung future nila, ay magiging doktor ako. Sa conclusion agad Wala dun sa mahirap kaya yung part na yun. Hindi naman yun kasi parang clear, yun ang sinasabi ni Renz na
clear na sa'yo kung ano yung goals mo sa Oo. buhay. Pero wag mong kakalimutan na yung goal ay mararating mo kapag yung process ay mahalaga sa'yo or parang pinahalagahan mo yung process. Kasi doon ka matututo bago mo pa marating yung goal. Para sa akin naman, total na sabi nyo na. Dahil usong-uso ngayon, social media, Diyos ko, kinakain na ang mga tao ngayon, lalo na kabataan. Doon parang sa mga kabataan, doon sila lalong nape-pressure sa mga post ng iba. Alam mo naman, Sa mga nakikita. mapopost Yung na, tatamaan ka, kala mo sa'yo. Nangaangkin. yung ano, Agay, halimbawa, agay. yung kabatch niya graduate na. Tama. Yung kabatch niya ang ganda ng trabaho. May Yung car kabatch na. niya travel lang ng travel. Yung kabas niya, 100,000 na sweldo. Yung kabatch niya kasal na. Oo. Yung mga ganong klase ng pressure, dapat alam mo sa sarili mo na may plano ka. Dahil may plano ka, hindi ka na mapapressure na ang mararamdaman mo na lang happiness para Yeah. sa kanila. Mm. Sabi, congrats nga, ganun. Hindi yung, ano, Buti po sa ganito. ako kayo, yung Life mga is not a ganun. race. Oo. Kumaga may sarili kang yung track. Kanya-kanyang time yan. Kasi nga, kung may plano ka, di ba? Tama. May plan A ka, may plan B ka, parang hindi ka naman, Plansi ka lang. hindi ka masyadong mape-pressure eh. Kasi dapat confident ka sa sarili mo na magagawa mo yung plano mo. Ayan. Hindi ko naman dinidisregard yung inyong feelings, pero advice lang, huwag kayong magpakain sa social media at dahil grabe yung yung epekto. Kasi yun lang din nababasa mo eh. Tapos kung ano pa yung babasahin mo, yun ulit yung lalabas sa feed mo. Parang makakain ka kung magpapakain ka. Toxicity. 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 Yan. Bungol eh. Ako naman, Suway. advice ko sa kanila, sumunod sa magulang. Yun ang akin. Kasi, at the end of the day, kahit sa tingin mo na mali ang magulang mo, tama pa rin sila. Para sa akin. Or sa tingin mo ayaw mo nung sinasabi Oo, kung ayaw mo nung sinasabi nila para sa'yo, tama pa rin sila. Kasi, yun yung maglilid sa atin. Kasi na-experience na nila. Hindi ko man sinasabing lahat na experience na natin, kasi may mga ahead pa sa atin na kino-consider din natin yung experiences nila. Di ba? Naniniwala kasi ako na dun sa learn from others' experience, hindi yung learn from your experience. Learn from your mistakes, di ba? Nakita mo na nagkamali yung iba, sinabi na sa'yo na mali ito, pero pinilit mo pa rin, di ba? Yan. Lead tayo dun, makinig tayo sa mga magulang natin. Dahil napag-usapan natin magulang natin, adulting, ano masasabi niyo sa mga magulang natin? Doon sa mga tita natin, sa mga tito, yung mga nagsabing, been there, done that. Naman sa atin. Oo, yun, naman sa atin. Ano masasabi niyo? Hinay-hinay lamang po. Kasi kahit sabihin na natin, i-declare natin na sarili natin na adults, meron pa rin talagang mas ahead sa atin na magsasabi sa atin. ng ganun. Tama. Kumbaga, mas matured sila. Oo. Mas experienced sila, ganun. Para sa akin, kung ang magsasabi sa akin nun ay yung mga nasa 50s, mga ganyan. Parang parang hindi ganun kalakas yung impact sa akin. Kasi, yung been there done that mo, ibang-iba kasi. Ibang-iba yung childhood ko. Tama. Ibang-ibang pinagdaanan ko sa iyo. Maaaring meron lang ilan na pinagdaanan mo na Same. pinagdaanan ko din. Pero, kasi yung yung thinking, number one, thinking. Childhood. Magkaiba tayo. So, paano mo nasabi na been there done that? Hindi Tama, kasi tama. tayo iisa eh. Parang may may mga situation, ayan, na isa na pinagdaanan natin parehas, pero hindi mo masasabi sa akin na been there done that. Ano masasabi mo sa kanila na about dyan? Dun sa medyo magkaibang timeline or experience? Message? Message mo sa kanila. Para mas mapaintindi mo. Iba po. Iba po kasi. Yun lang. Yun lang. Pinaka-summary. Iba po. Magkaiba po. Ayan. Yun na Sa lang. akin nga, yun nga. Era pa rin. Iba yung era mo sa Iba. era ko. Iba yung era nila sa era nyo. Mhm. Kumbaga, yun lang. Huwag mong i-generalize. Kumbaga,
yun nga, gaya ng sinabi niya, iba naman yung na-experience mo. Alam ko naman, nakita naman kita habang umiidad ka rin. Kumbaga, kahit nga sa akin, so, it's either ina-idolize kita or iiwasan kita Tama. dahil sa mga ginawa mo, ginagawa mo. Mga ganun. Sa akin, kung sila may sasabihin sa akin, sa atin, isa lang masasabi ko, dahan-dahan lang po. Yun lang, dahan-dahan lang kasi, yun nga, iba yung era mo sa era ko. Yun lang. Kumbaga, ako naman, ang masasabi ko sa kanila ay, thank you sa guidance, sa mga sabi nyo. Thank you sa mga puna. Thank you sa mga saway. Thank you dun sa mga nakita kong experiences nyo. Yun ang akin. Thank you. Ikaw, RM. Ako partly meron ding thank you, pero mas parang gusto kong sabihin yung I am at my own pace. Kasi sila yung mga tita, tito, or elder na magsasabi sa'yo na dapat ganito ka na, dapat ganito ka na. Ako po ay nasa aking sariling pace. Ako po ay may sariling timeline. Buhay ko to. Generally, buhay ko to. Pero parang, kung hindi ko pa yun naaabot, ay ako ang may kasalanan doon. Or, Tama. hindi naman siya kasalanan, actually. Ako ang may gusto nito. Gusto ko kung nasan ako. Ikaw yung magsasuffer sa decision mo. Yes. At I am at my own pace. Kung hindi yun para sa akin, hindi para sa akin. Huwag mong ipilit, girl. Parang ganyan. Girl, ano? Diyan ka lang. So, we guys... Pero clarify ko pala, hindi yun hatred ha, na I hate them because of that. Siyempre, thankful pa rin tayo kasi may mga ganun na nagsasabi sa atin, papaalala sa atin. Kasi kahit tayo nga ay dinedeclare natin ng sarili natin na adult, hindi pa rin naman tayo perfect. Hindi rin naman tayo yung talagang nasa adult na... Adult na adult. Yun, yung talagang wala nang ibang inaasahan kundi sarili. Hindi naman ganun eh. Kasi we have our families pa rin. So yun, disclaimer lang. Linawin lang po namin, ha? So, we guys experiences different situations, different struggles, different challenges na may kanya-kanya tayong timeline, may path. Tapos yung mga decision natin, pwede nyo i-consider yung iba, pero at the end of the day, tayo yung magsasuffer ng sa ulit. Kumbaga yun yung conclusion ko ngayon. Kayo ba? Anong conclusion nyo ngayon? Sa akin yung conclusion ko, make your own decisions. Yun nga, make your own decisions. Kanya-kanya tayo ng time, kanya-kanya tayo ng set of goals. Just follow the process, go with the flow. Yun lang. Set our priorities. Ako naman, adulting, magplano kayo and stay focused. Ayan. Yung goal nyo, yun na yun. Ako doon ako sa motivational side. Gusto ko lang i-share yung aking favorite na saying or favorite na quotation. Sabi kasi ni Saint Augustine. Babay tayo ngayon. Every saint has a past and every sinner has a future. So kung nasan ka ngayon, hindi niyan dinedefine kung anong magiging future mo. Tama. Yun lang. Tama. Bait ka doon. Okay. Manalangin tayo. So, ayun nga, mayroon tayong different mindsets, different thinking, different situation, different pathways. Pero yung pagkakaiba-iba natin yon, hindi ibig sabihin magkakapareho tayo. Kumbaga, hindi yung timeline mo, iba sa akin, kahit na magka-age tayo, diba? Yung challenges, hindi ko naranasan, hindi mo naranasan, maaring nagkapareho, pero maaring magkaiba ng timeline, diba? Kumbaga, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin dahil sa decision natin. Tama? At the end of the day, tayo pa rin na mag-suffer ng mga decisions na yun. And yun lang. Kayo, may mga gusto ba kayo pag-usapan na para sa next natin? Or pwede kayo guys, comment nyo kung anong gusto nyo pag-usapan natin, no? Wait na lang kayo for the next topic. Feel free. Share nyo din sa amin kung anong gusto nyo mapag-usapan. Malay nyo, relate much din kami sa mga Kaya gusto nga. nyo. So, para guys. So, that's it for tonight. No? See you sa next Coffee Coffee break. Break. Bye. Bye. Thank you for watching. Babu. Bye-bye.